Guys, panoorin natin itong dating satanista kung ano ang sinasabi niya patungkol sa Halloween. Tell us a little bit about where you were in relation to Satanism and worshiping the devil. Well, at 25 years, 8 years old, little boy, 8 years old, demon church, learned being trained by high-ranked devil worshipers, warlock, and spiritual witches, turning me to know how to take over territory, demonic contracts, different demon territory, demons, principalities, first, second heaven. I was being trained all the way to the age of 35, sold my soul to the devil, got married in Halloween, had a demonic wedding in Halloween. I baptized my daughter to the dark side at the age of 11. So that was my whole entire life. I mean, I breathed, ate, and slept witchcraft. Astral projecting. I will astral project over region, leave my body, astral project, curse the region, because if I can curse the region, I can capture the people. Knowing what you came from and what you used to do, you're pretty discouraged that you see Christians celebrating Halloween. Why? I don't know how you can cheat on God. I don't know how you can cheat on the Lord Jesus Christ, because I don't see Satan is coming on Good Friday and coming and hanging out with us, right? You know, I got married in Halloween and had a demonic wedding. Why would you put your kids, your family, why would you put your purpose, your destiny, why would you put your whole eternity in a demonic altar? And top of that, I'm Tom LaVaine said, out of his mouth, you know, he was the ruler of the Church of Satan, right? Out of his mouth, he said, I want to thank every Christian parent for allowing their child to celebrate Halloween one time a year, the devil's holiday. So, ang dating satanis na mismo ang nagsabi na ang Halloween ay sa demonyo. Ito daw ay devil's holiday. Kaya kung ito pala ay sa demonyo, bakit tayo makikipag-celebrate ng Halloween? Bakit kailangan bihisan ang mga bata ng mga nakakatakot o yung mga demonic costume? Dahil alam mo ba kung ano ang pinagmumulan ng ginagawa nating Halloween costume ngayon? Ito po ay nagsimula pa 2,000 years ago sa Western and Central Europe, kung saan isinasagawa nila ang Celtic Festival na tinatawag na Samhain from October 31 hanggang November 1. At kaya nila isinasagawa ang Celtic Festival o Samhain dahil sa paniniwala na sa gabi ng Samhain, ang hangganan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga patay ay nagiging manipis daw, kaya ang mga espiritu ng mga namatay ay maaring bumalik sa lupa. Ngunit ayon sa Ecclesiastes, ang espiritu ng mga namatay ay babalik sa Diyos at ang katawan nito ay babalik sa lupa at mawawala na sa kanya ang alaala. Kaya hindi po totoo na ang espiritu ng mga namatay ay bumabalik. At ang dahilan kung bakit sila ay nagsusuot ng mga nakakatakot na costume kapag isinasagawa na nila ang Celts Festival sa buwan na October 31 hanggang sa November 1 ay dahil sa kanilang paniniwala na sa gabi ng Samhain ay nagiging mas aktibo ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno at iba pang mga supernatural na mga nilalang. Kaya ang pagsusuot nila ng mga nakakatakot na costume tulad ng monster, demonyo, multo, halimaw at iba pa ay isang pagbabalat kayo o pakikiisa sa mga espiritu ng kadiliman. Kaya wala tayong kamalay-malay na yung isinasagawa pala nating pagsusuot ng mga nakakatakot na costume tuwing Halloween, yung mga bata na binibihisan pa ng demonyo, halimaw, horror. Ito pala ay pagbabalat kayo bilang pakikipag-isa sa kadiliman. Kaya ang tema ng Halloween ay fear, death, ghost, demons, darkness, violence, horror, and satanic. Kaya ayon mismo sa isang dating satanist na si John Ramirez ay hindi nararapat makikipagdiwang ang mga Kristiyano ng Halloween dahil ito ay sa demonyo. At ang sabi naman ng Diyos sa banal na kasulatan, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too. You cannot have a part in both the Lord's table and the tables of demons. Tayo ay binigyan ng Diyos ng kalayaang pumili kung sino ang gusto nating paglingkuran. At kung kaninong kupa ang gusto nating inumin, ang kupa ba ng Panginoong Diyos o ang kupa ng demonyo? Dahil no one can serve two masters at the same time. Hindi natin maaring sabihin na tayo ay nakikristo pero tayo ay nakikiinom din sa kupa ng demonyo. Ang kupa ng demonyo ay tumutukoy sa mga evil practices and false doctrine. Kaya kung tayo ay nasa panig ni Kristo, ay mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban at huwag nating dumisan ang ating mga sarili dahil tayo ay tinubos na ni Kristo mula sa kapangyarihan ng kadiliman tungo sa pag-asa ng buhay na walang hanggan.